pag pastoral ka, dadaan ka sa mga kamay ng anak ng Diyos. Hindi lang sa kamay, pati sa pag-aari. Makukuha niya yung pag-aari mo. Hindi ko maintindihan kung bakit itong mga magulang ng batang ito, pinapayagan nila na yung kanilang anak mababoy, walang hiya, matarantado. Kaya pansin nyo, nung nandyan po sila, General Torre, nag-ikot-ikot sila dyan, may mga nadaanan silang mga minor sa kwarto-kwarto, mga minor. Ngayon, nung binalikan daw po nila, wala na dun. Bukod sa patong-patong na mga kaso, may mga bagong sumbong ng pang-aabuso laban kay Pastor Kibuloy na natanggal. Bukod sa patong-patong na kaso po, may mga bagong sumbong. Okay? Sa nakikita ko po dito, kaya may bagong sumbong kasi nandyan na si Kibuloy, nakakulong na, okay? At may lakas na sila ng loob para magreklamo. Kasi noong malaya pa po ang disappointed son of God, takot po yung ibang magsumbong. Natatakot po talaga sila kasi alam nyo naman yung kapangyarihan ng anak ng Diyos. Anak ng tatay niya, di ba? May mga yan. May tagapagsundo o tinatawag na angel of death. Pag ikaw ay nagreklamo, susunduin ka, pati pamilya mo. Sige, tuloy natin. Tanggap ang pulisya na nakitaan umano ng alarming pattern. Ang pinakabatang biktima, 12 taong gulang lamang. Ay, grabe! Kung totoo ito, Kibuloy, makulit yung titi mo. KO! 12 years old! Grabe naman yan. Pwede ka namang, mamili ng mga medyo sakto na yung edad. Natatanga-tanga din. Bula-bulahin mo lang yan, pwede na yan eh. Pero yung minor, wala pa sa tamang pag-iisip yan eh. Ikaw yung nasa tamang pag-iwan ko kung nasa tama nga ba yung pag-iisip mo. Pero ikaw yung andyan ka na sa level na yan, may edad ka na. Pero nagawa mo yan sa mga bata. Kibuloy. Grabe. KO! Nakatutok live si June Veneracion. June? Mel, habang nakakulong dito sa PNP Custodial Center, mukhang may panibagong dapat paghandaan si Pastor Apollo Kibuloy. May natuklasan daw kasi ang PNP ng mga bagong kaso ng sexual abuse sa mga batang biktima. Sa 16 na araw nilang operasyon sa Kingdom of Jesus Christ Compound sa Davao City, may mga natuklasan umano ang PNP ng mga bago at nakakaalarmang insidente ng sexual abuse na kinasangkutan umano ni Pastor Apollo Kibuloy. 12 anyos lang daw ang pinakabata sa mga biktima nang mula umano sa piling grupo ng mga babae na ang tawag ay pastoral o yung nasa pastoral. So, pag grupo ng mga babae, anong tawag doon? Pastoral. Okay? So, pag pastoral ka, matik, dadaan ka sa mga kamay ng anak ng tinatawag nilang Diyos. Hindi lang sa kamay, pati sa pag-aari. Makukuha niya yung pag-aari mo. Ayon sa mga sa mga lumalabas na issue. Okay? So, hindi ko maintindihan kung bakit itong mga magulang ng batang ito, pinapayagan nila. No? Na yung kanilang anak mababoy, walang hiya, matarantado, pero karamihan kasi dyan, ay mga worker ni Kibuloy na, alam mo yun, nasa Amerika yung iba, tapos yung mga anak nila nandito lang dyan sa Kingdom. 'Di ba? Dyan lang. Kaya pansin nyo, nung nandyan po sila, General Torre, nag-ikot-ikot sila dyan, may mga nadaanan silang mga minor sa kwarto-kwarto. 'Di ba? Mga minor. Ngayon, nung binalikan daw po nila, wala na dun. Tinago. Tinago nitong mga kutong lupa na to. Oo. Kasi yun pa yung baka yun maging butas, baka mas lalo pa silang madiin. 'Di ba? Kaya ako, sana ang gawin ng ating gobyerno, kunin na talaga tong Kingdom of Jesus Christ at yung mga ari-arian diyan ipamigay sa mga naabuso. 'Di ba?
dapat ipamigayan. Kasi ano yan eh. Lugar ng demonyo yan eh. Dapat talaga, binubuwag yan. Nabuwag nga yung kay Senior Aguila. Delikado din yung kay Senior Aguila noon kung talagang lumawak yun. Delikado yun. Oo. Etong kay Kibuloy, sobrang lawak na nito. 'Di ba? Buti nga ngayon nabuwag talaga. Or hindi man nabuwag pa, pero at least natuldukan, nahuli yung kanilang amo. Delikado po ito, mga nganib po ang buong bansa. Pag ito, lumawak na lumawak. Kawawa po ang inyong mga anak in the future, mga apo ninyo. 'Di ba? Pag mabilog ng mga taong ito. Inner circle daw ni Kibuloy. Ayon kay PNP Chief Romel Francisco Marbil, ibinunyag umano ng mga biktima ang kanilang nakakakilabot na karanasan na nakitaan ng anyay alarming pattern ng pang-aabuso. Dagdag niya, masinsin ang sinusuri ang mga ebidensya para matiyak na malakas ang kaso laban kay Kibuloy. Mismong mga magulang ng mga biktima umano ang nagsumbong sa mga pulis na nasa KOJC compound nung Kasi noon po, nung hindi pa nakulong yan si Kibuloy. Ano yan eh? Makapangyarihan yan eh. Pag magsumbong ka sa pulis, kawawa yung pamilya mo. Kasi sa panahon kasi ni Digong noon, no? Kahit magsumbong ka sa pulis, may koneksyon kasi sila eh. Sa mga kapulisan noon eh, 'di ba? May koneksyon. So kahit anong sumbong mo, pamilya mo lang din yung kawawa. Tama yung binigyan natin ng reaksyon na bodyguard ni Kibuloy. Di ba nagtatago sila? Kasi nga, tumiwalag sila eh. E di nagtago sila ngayon. Pero, ang pamilya niya, hinahabol nitong mga kulto ni Kibuloy. May hawak daw po silang mga barel. Sabi ko, yun yung tinatawag ni Kibuloy na angel of death. Na magsusundo sa'yo. Tapos ngayon, pinaratangan pa ng mga animal na ni Kibuloy. Na fake news daw yung lalaki. Pera-pera lang daw, bayad daw. Paano mo sasabihin bayad? Nagsalita yung tao sa loob ng simbahan. Legit na simbahan hindi yung pangkulto katulad nyo sampalan kasi sa inyo, kaya hindi nyo matanggap. VMB alone na Alejandro, shoutout po panahon ng operasyon. They were also victimized by Pastor Kibuloy, allegedly. Inabuso din daw, allegedly. Ayon sa abogado ni Kibuloy na si Attorney Israelito Torion, hindi pa siya magkokomento sa mga aligasyon dahil wala pang malinaw na detalye na naibabahagi sa kanila. Sakaling manaig ang utos ng Quezon City RTC Branch 106 kung saan may kasong child and sexual abuse sina Kibuloy. Ito ang magiging kulungan sa Quezon City Jail ng pastor at kapwa-akusadong. So ito yung kulungan ni Kibuloy, no? So ito pala yung kingdom niya noon malawak. Okay? Ngayon baliktad na po. Ito na yung kanyang kingdom, 'di ba? Ewan ko lang kung may aircon yan dyan, pero sa pagkakaalam ko, wala yata. Okay lang yan, makapangyarihan naman siya. Powerful naman, son of God nga eh. Isang ihip lang niya dyan sa lugar na yan, lalamig yan. Sa pamamagitan ng aking ihip, lalamig ang kwartong ito. Kung talagang ikaw ang son of God, palamigin mo yan. Kasi yan yung bago mong kingdom. Wala nga lang chicks dyan maghanap-hanap ka ng dyan, chicks. Walang chicks dyan. Chibin, meron. Ay, salamat sa 507 likes Huwag niyo kalimutang mag-like sa live natin ngayon. Baka shotgunit. Mag-like na kayo dyan, Si Crescente, Canada. Sa female dorm naman ikukulong sina Jacqueline Roy, Ingrid Canada at Sylvia Simanes. Depende sa security assessment kung ihahalo ba sila sa ibang PDL o persons deprived of liberty. Kung ano ang treatment, how we classify pagsiselda at treatment sa isang ordinaryong PDL
Ganon din po sa kanya kasi ordinaryong PTL lang po din yan sa paningin ng BJ. Ayun, ordinaryo ka lang pala, Kibuloy eh. Hindi ka pala son of God eh. Yan kasi yung mahirap eh. Kung ang tingin mo sa sarili mo, masyadong mataas, 'di ba? Ayan tuloy, diyan ka bumagsak. Yan tingin pala ng iba diyan sa'yo. Ordinaryong tae ka lang, ordinaryong tao ka lang eh. 'Di ba? Huwag kasi masyadong magmataas. Eh ngayon, balita ko maghaharap sila Senator Risa Hontiveros at Kibuloy. Patay! Atay tayo dyan! Sabi ni Kiel Pugado, alisin mo takip, magpakilala ka. Ayaw kong pakilala. Ayaw ko nga. May magagawa ka? Kilalanin mo muna ako. Oo. Bakit mo ako utusan? Eto, pag tinanggal ko tong lahat, babayaran mo ako ng 1 milyon. Kasi, pag ang makakakita ng mukha ko, magbabayad ng 1 milyon. Diba? Piin mo na, bayaran mo ako, tatanggalin ko to. Ang gusto talaga ng kampo ni Kibuloy ay house arrest o mailipat siya sa kustudiya ng AFP, bagay na kinontra ng Defense Department. Anito, mahigpit ang security protocol sa mga pasilidad ng AFP, kaya hindi pwedeng gawing Sabi ni, Balingit Lovely, takot na yan, bayaran! Ito yung mga ganitong klaseng taong tanga, na mga bobo, no, na napag-iwanan. Walang alam sa nangyayari sa paligid. Hambalusin kita dyan eh. kulungan ng mga suspect na may kasong kriminal. Pinapaubaya naman ng Justice Department sa korte kung pagbibigyan niyan. As far as I remember, yung mga binibigyan ng house arrest, yung mga hindi nag-resist o kaya pumayag kagad na maaresto. Sa ngayon, mananatili muna si Kibuloy at mga kapaakusado sa PNP Custodial Center dahil sa mosyon ng PNP. May utos din kasi ang Pasig RTC Branch 159 na iharap ang mga akusado sa arraignment doon sa Biyernes para sa hiwalay na kasong qualified human trafficking na non-bailable. Pinaghahandaan na ng PNP ang siguro. Sakit sa ulo niyan, Kibuloy, non-bailable. Oo, ilang taon kang matutulog dyan sa kingdom mo na yan. Kain, tulog. Kain, tulog lang ba dyan? Magtatrabaho din ba sila? Seguridad para dyan at pagsusuotin ng mga akusado ng bulletproof vest. Ang QCRTC naman ay via video conference ang kanilang arraignment sa araw ding yun. I'm sure some of their supporters would like to see them in person after their arrest, but these are being considered in terms of laying down the security that will be implemented during the arraignment po. Bukod sa kanyang mga abogado ay nabisita na rin daw si Pastor Apollo Kibuloy dito sa PNP Custodial Center ng kanyang spiritual advisor. Mel. Teka, spiritual advisor? Bakit kailangan pa niya ng spiritual advisor? Siya na nga yung lahat. Ang Son of God kailangan pa ng advisor? Nasa iyo na yung lahat eh. Ba't kailangan mo pa niyan? Anyway, bigyan natin ng reaction to. Ito po yung kasunod sa ating bibigyan ng reaksyon. Inihahanda na ang pagharap sa Senado ni Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy kaugnay sa mga pang-abuso umano sa loob ng kanilang organisasyon. Patay. Huli namang inakusahan si Kibuloy ng panibagong sumbong ng sexual abuse ng mga magulang ng kanyang umanong mga nabiktima. Balita hatid ni Ian Cruz. Mga panibagong akusasyon ng sexual abuse laban kay Pastor Apollo Kibuloy ang isinumbong umano sa mga pulis habang nagkakasa sila noon ng operasyon sa Kingdom of Jesus Christ compound. Magkikita na kayo ni Senator Risa Hontiveros. Di ba may hamon ka? May hamon ka, Kibuloy, kay Senator Risa Hontiveros. So, makikita po natin ngayon sa Senado kung gaano kaangas ito si Kibuloy. Okay? Makikita natin kung magiging basang sisiw ba siya or magiging maangas pa rin o magbibida-bida pa rin. Tingnan natin. No? Kasi, syempre, Senado yan eh. Subukan mong mambastos dun kung kaya mo. Diba? Kasi sa totoo lang, pinaglaruan po ni Kibuloy noon ang Senado.
binastos ni Kibuloy ang Senado. Ano, ballpoint man, anong klaseng pambabastos yung sinasabi mo? Ay, pinatawag siya dun eh. Hindi siya nagpakita. Well, anong tawag dun? Kabastusan po yun. Tapos may mga, ano pa siya, may mga kondisyonis pa si Kibuloy. Diba? Sino ka para magbigay ng kondisyon? Tao ka lang. Pero piling mo, Diyos ka. Diba? Hay ka ba? Sa Davao City. Ang mga biktima, miyembro umano ng piling grupo ng mga babaeng tinawag na pastoral o yung nasa inner circle ni Kibuloy. 12 taong gulang umano ang pinakabata sa kanila. Nako. Mismo ang mga magulang umano ng mga biktima ang lumapit sa mga pulis. Ayon kay PNP Chief Romel Francisco Marbil, ibinunyag umano ng mga biktima ang mga nakakakilabot nilang karanasan na nagpapakita umano ng alarming pattern ng pang-aabuso. Masinsina umano nilang sinusuri ang mga ebidensya para mapalakas ang kaso laban kay Kibuloy. They were also victimized by Pastor Kibuloy, allegedly. Inabuso din daw, allegedly. Ang abogado ni Kibuloy na si Attorney Israelito Torion hindi pa raw makakapagkomento tungkol dito dahil hindi pa nakapagbibigay ng malinaw na detalye ang PNP. Nagkaroon na ng mga pagdinig sa Senado tungkol sa mga naunang alegasyon ng sexual abuse laban sa ilang miyembro ng KOJC. Hindi dumalo si Kibuloy kaya Yung cup niyo, sir, walang pangalan. Actually, may titiyan kanina dito. Nakalagay. Wala na eh, pinaglaruan ng pusa eh. Sus Mariusip. Kaya wala na, plain na lang. Okay na yan, plain. na contempt siya nitong Marso. Naipon na ngayon ang mga tanong sa kanya. Paano isinet up na yung mga taong nirecruit niya bilang mga nananampalataya sa kanya at sa kanyang kingdom ay sa halip inabuso ng mga babae, pati yung mga menor de edad, mga lalaki pero pinagmalupitan. May nagtanong na naman dito, si Kenki. Bakit wala kang manok? Inulam ko na po eh. Inulam ko na yung manok. Oo, tas nagtira ako ng kalahati kay ipulutan ko mamaya. Makikipag-inuman muna mamaya ang inyong Son of God. Ha? Kami magtagay mamaya ng gin bulag. Gin bulag yung inumin namin mamaya. Paikutin namin sa mesa. May pulutan kami, tuksugo. Kaya ako sinasabi ko sa inyo, bumili po kayo ng tuksugo masarap, lalong pinasarap nila ngayon. Huwag yung kalimutang mag-subscribe sa aking channel ha. Ako may-ari ng iyong kaluluwa. Di ko permahan ang iyong kaluluwa. Pag hindi kayo mag-subscribe sa aking channel, kahit magtampisaw pa kayo dyan, di ko kayo pansinin talaga. Hindi niya yung mga pinilit niyang maglimos para pala sustentuhan lang yung kanyang marangyang pamumuhay, yung mga effectively inhuman trafficking niya sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas at pati sa ibang mga bansa. Pinaplansya na raw ang pagharap ni Kibuloy sa Senado. Inaalam na lang ang susunod na pagdinig ng Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality. Susulat na ako sa nauukol na korte para masigurong andito rin siya bilang pagsunod din sa standing warrant ng Senado para sa kanya. Sinikap ng GMA Integrated News na makuha ang panig ni Kibuloy tungkol dito sa pamamagitan ng kanyang abogado, pero hindi nila sinagot ang aming text at tawag. Si Senador Bato de la Rosa naman gusto ring malaman ang detalye ng pagsuka ni Kibuloy nitong linggo ng gabi. Hindi pa ako masyadong nalilinawan sa exact details of his surrender. Ito si Bato naman, masyadong plastic. Nandun ka na sa loob, nagtatago. Gante, nasa loob ka lang. Eh, kung mag-surrender ka, paano na-involve ang isap? Nawala mag-isap doon sa loob. Di ba? Alam ka naman, papasok pang isap doon sa compound ng QGC para mag-surrender ka. Halata talaga, no? Oo. Yung tama, okay, ginagawa nilang mali. At yung kwento nila, pinipilit nilang ipasok sa utak o isipan ng mga tao. Para magmukhang totoo. Para hindi sila mapahiya. Pero kahit pa ba to, ano pang sabihin ninyo dyan, sabihin niyo na sumuko si Kibuloy, galing bundok. Bato naman. Oo. Ako pag galing akong bundok, alam mo, mangyayari sa akin, para kang di maintindihan yung katawan mo. O si Kibuloy, tingnan nyo. Galing bundok, tapos, parang nasa aircon lang Diba? Kasi pag galing kang bundok, papawisan ka, dyan may mga dumi-dumi sa katawan mo. Pero tingnan nyo si Kibuloy, yung picture niya. Kung titingnan nyo, galing bang bundok yung ganung picture?
Tag ka ng kumontra ballpoint man. Galing kasi ako bundok. Alam mo naman ang sanok ka, hindi nadudumihan yan. Baka nga siguro. Papaya kayong pulis na kontrolado na yung area. May kasong child and sexual abuse si Kibuloy at mga kapwa niya akusado sa Quezon City RTC Branch 106. Sakaling manaig ang utos ng korte, ililipat ang pastor at si Crescente Canada sa kulungang ito sa Quezon City Jail. Sa female dorm naman ikukulong sina Jacqueline Roy, Ingrid Canada at Sylvia Semañez. Depende sa security assessment kung ihahalo ba sila sa ibang persons deprived of liberty. Kung ano ang treatment, how we classify, pagsiselda, Ito yung kanina, ito yung balita kanina, ano. So, yun, maganda yan. Dapat talaga pantay-pantay, no? Walang mayaman, walang mahirap. Kung ano yung kulungan ng mahirap, dapat ganun din yung mayaman, 'di ba? Kung ano yung kulungan ng tao, dapat ganun din yung kulungan ng Son of God. Oo. 'Di ba? Well, papalakpakan natin kung ganun. At ang masasabi ko na lang sa mga hampas lupang palamunin ni Kibuloy, simulan nyo nang magtrabaho kasi ito na yung simula ng inyong paghihirap. Okay? Huwag kayong maging batugan. Magtrabaho kayo, mga animal kayo. Utang ina nyo dyan sa, kingdom. Ha? Tarantado kayong lahat. Yung mga dyan, yung mga nambabasto sa ating mga kapulisan, putang ina nyo. Ha? Kaya kung ako sa inyo, mag-practice na kayo magtrabaho kayo ng marangal. Huwag kayong umasa dyan sa kingdom na libre bahay, libre tubig, libre kuryente, libre pagkain. Putang ina nyo, ang kapal na mukha nyo. Tapos yung pinanlalamon nyo, galing sa mga pera din namin yan. Tang ina. Nung hindi ko pa alam nagbibigay ako ng limos pag may nangihingi sa akin. Binibigyan ko yan. Diba? Pupunta ng bus. Binibigyan ko yan yung pala, animal, kay Kibuloy pala yun. Dadasalan ako. Mag-ingat daw kami sa biyahe. Yung pala kay Kibuloy pala yun. Pagkatapos kang dasalan, anong gagawin? O magbibigay ng sobre. Kaya yung katabi ko sa bus, kunyari nagtulog-tulugan na lang. Parang na-stroke. Yung pala, ayaw talaga magbigay. Sabi ko, ako nagbigay na ako, pero itong katabi ko parang patay na yata ito . O diba? Tigilan nyo yan. Bistado na kayo. Kaya, eto pag may nanghingi ulit sa mga bus, videohan nyo na. Huwag yung bibigyan. Okay lang, nadasalan kayo. Pero pagkatapos ng dasal, may mga sobre nang iabot, punitin nyo na lang. Sasabihin nila, para daw sa simbahan. Animal kayo. Walang ganun.